Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello, mabuhay! This is Gaisel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. At ngayon, magbibigay ako ng aking top 15 sa Inaul fashion show sa Sultan Kudarat na ang bongga-bongga. Ang bongga ng production, ang bongga ng lighting, ang bongga ng stage, ang bongga ng pag-accept ng mga tao, ang bongga ng ginagawa ng local government unit. Ang perfect. Diba? Sana ganito ang mararamdaman natin sa preliminary competition, sana ganito ang mararamdaman natin sa finals, at sana ganito ang pagtanggap ng Filipino people sa Miss Universe Philippines 2024. At ngayon, ang mga pumasok sa akin sa top 15 doon sa fashion show nila sa Sultan Kudarat ay number 15, Taguig, Chrissy McGarry. Mataas lang siguro ang expectation ko kay Chrissy McGarry. But still, ganda ng kanyang performance. Ano lang to, yung pulido lang, wala masyadong eksena. Talagang nirampa lang niya yung dami. Talagang kumabog naman, pero nag-expect kasi ako ng more. Kasi sa lahat na dito, sa lahat ng mga girls dito, siya yung may advantage. Siyang may mga habang experience, but wala siyang binigay na extra, ano ba tawag dito? Sabi nga ni Mama Sam, extravaganza. Unang extra effort para ipanalo or para ligwak ang mga kalaban niya dito sa Miss Universe Philippines. Nilagay ko siya aking number 15, Taguig, Chrissy McGarry. My number 14 sa aking listahan ay Cebu, Chris Tiffany Hanson. I don't know, parang ganun din yung nararamdaman ko. But mas feel ko kahapon si Chris Tiffany Hanson kay Christy McGarry. Mas feel ko yung eksena, mas feel ko yung performance. So, number 14 si Cebu. Pero, no, kudos naman doon sa dalawa. Maganda at malinis naman yung performance. Nga lang, hindi lang talaga sila nagbigay ng doon sa kanyang performance. Number 13 sa listahan ko, Kainta. Sa Kainta, ang ganda ng pasarela, to be honest. But parang sa unang labas, amazing. Sa pangalawang labas, parang hindi ko siya napansin. Parang totally nagbe-blend lang siya sa ibang girls. Ayun lang. But still, Kainta, kung performance naman talaga ang eksena, mas kumabog ito kay Taguig at kay Cebu. Talagang ginagalingan niya ng bonggang-bongga. Kaya nilagay ko siya sa aking number 13. My number 12 sa aking listahan, Laguna, Alex Rosales. Sa batch nila, siya ang nagbigay ng bonggang performance. Sa batch nila doon sa group na yun. But nung una niyang labas, hindi masyadong kabog. Gusto ko yung smile niyang parang nanggigigil, tapos very authentic smile. I love that. Performance level, wala man tayong problema kay Laguna. Yun nga lang, doon sa first labas niya, ay hindi ko masyadong na-enjoy. Parang hindi siya napansin doon ng bonggang-bongga. But still, Laguna, pasok sa aking listahan. My number 11 on my list is Miss Maribeles. Oh my God, si Il. Ang ganda-ganda ng performance, model na model, at talagang pak na pak ang performance. Makikita mo talaga na ito ang kanyang pangabog na performance at ito ang kanyang panlaban. Maribeles at number 11. At eto na guys, ang pasok sa aking top 10 at feeling ko ito talaga ang nagbigay ng remarkable performance kagabi. Sila ang nagbigay sa akin ng wow-ness. And sila ang nagbigay sa akin ng pagkagusto ko sa runway challenge, pagkagusto ko sa mga pasarela. Sila ang nagbigay sa akin ng magandang performance. Ganon. My number 10 on my list, Naik, Mary Rose Giral. My gosh!
Very stunning, very beautiful, aura kung aura, pak na pak, pasabog, bongga, kabog. O, ganon, wala ka naman sabi. Yun nga lang talagang, nandun naman sa kanya yung aspeto kung aura, kaya naman niya. Pero may mga nagsashine pa talaga ibang mga girls. My number 9 sa listahan ko, Miss Mandawi. Oh my gosh. Victoria Ingram. O, di ba? Ang ganda. Talagang mapapasabi ka na lang kay Mandawi na sana all. O, di ba? Ang galing ng performance. Aura, wala kang masasabi. Sa lahat ng eksena niya, wala kang masabi. Talagang perfection. Talagang. Hindi lang talaga siya yung may pinakamagandang mukha ikumpara sa iba, but performance, amazing. My number 8 sa aking listahan, Southern California. Puriyagaba kay Southern California. Uy, ang galing. Kudos sa kanya. Ang galing-galing talaga ni Southern California. Chet Hammond, talagang pinatunayan niya lang na kaya niyang lumaban, na kaya niyang manalo, na kaya niyang umimot, na kaya niyang rumampa, na kaya niya kayong kabugin lahat when it comes sa pasarela and fashion show. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8. My number 7 on my list is Miss Iloilo. Number 7, ang taas niya na sa number 7. Actually, ang galing niya nang hindi na siya ngumanga. Kasi nakinig siya sa mga tao, nakinig sa mga advice, ang bongga, ang ganda ng pasarela, ang ganda ng execution, ang ganda ng everything except sa damit. Kung totoo man niya silang namili nung first wardrobe, bakit yun? Bakit yun? Hindi nakakaganda yung kulay. Ang ganda-ganda sana ng eksena, walang problema doon kay Alexi. Nasa problema sa pagpili nila, sa choices nila nang ipapasuot kay Alexi. Yun yung nakakaloka. Sabihin man natin, kung magaling talaga si Alexi, kaya niyang damitan yung kahit basura man. No. Hindi talaga sa kanya bumagay yung kulay kasi nga doon sa kulay ng skin niya. Di ba? Di ba yung team na ganon? Ayun lang. Ang ganda. Okay na sana yung performance eh. Wala nang fake smile na lumalaganap. Ang dami kasing mga hanas ng mga basher, fake smile. O wala na nga, di ba? O wala na. Pero sinira tayo ng wardrobe. So wala naman tayo magagawa doon. Sila naman yung may choice doon. So number 7 sa listahan, Iloilo, Alexi Brooks. My number 6 sa listahan, I love her, Raven Doctor. Maganda ang performance. To be honest, mas pinakabongga niyang performance yung second lumabas siya. Ang ganda-ganda. Sabi ko nga doon sa live ko, mukha siyang si Sailor Moon. Ang bonggang-bongga niya talaga. Doon sa first labas niya, medyo na-outshine siya doon ng iba. But dito, amazing talaga ang performance ni Raven. As in, ang galing-galing. Kaya pasok at kabog sa banga number 6 sa aking listahan. Number 5. Ito na tayo sa aking top 5. Sa top 5 ko na wala akong itulak-kabigin kung sino man sa kanila. Nalulungkot ako na wala lang. Wala talaga akong itulak-kabigin. Grabe ang pawis ko. Pinagpapawisan ako sa top 5 ko. Bukod sa brownout at walang electric fan. Number 5 sa listahan ko, Sambales, Anita Rose Gomez. Pinakita niya kung paano maging umaura, paano maging queen, at pinakita niya ng bonggang-bongga sa runway kung paano maging Anita Rose Gomez. Kinabog niya ang lahat at talagang siya ang pinakahuli. Deserve. Siya ang last. Siya ang the finale. Deserve. Thank you, Anita Rose Gomez, sa pagbigay ng magandang performance. Number 4 sa aking listahan. Nalulungkot ako, Baguio. Alam mo kung hindi lang siya tataliso, number 1 to eh. Promise. Wala naman akong question sa performance ni Tara Valencia. Amazing, lahat ng mga ginawa niya, natalisod lang siya. Bumagsak siya sa number 4. Yun lang, wala na. Perfection sana. But may konting pagkakamali, nilagay sa number 4. My number 3 sa aking listahan, Bulacan. Pasarela-wise, everything-wise, beauty, everything about Chelsea Manalo is perfection. Except nga doon sa medyo awkward part na magsasmile ba siya?
or hindi. But, good thing na sinunod ako ng very, very light ni Chelsea na mag-smile siya. Kasi nung swimsuit competition, hindi ko talaga nakitaan ng smile. Ng bonggong-bonggo si Chelsea. But ngayon, nakitaan ko na siya ng smile. At sana alam niyo yung angulo. Alam niya, at sana ang Chelsea, alam mo yung kung saan yung camera at doon ka tumitig at ngumiti at extravagansang smile. Yung smile na na walang katapusan, ganun. Kaya mong magnetin lahat ng mga judges, lahat ng audience, pag mag-smile ka ng bonggang-bongga. Ayun, kaya nilagay ko lang siya sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan. Nalulungkot ako, but Victoria Velasquez Vincent. Bacoor. Siyang pinakabonggang pasarela, sa totoo lang. Malinis, maayos, technically, perfect, siya yun. Ang problema sa kanya, yung lande. Kasi ayos Tumbaga, nandun na lahat. Nandun na the way she look, ang harot, the way she pose, maharot. Yun lang talaga yung lakad niya. Okay yun konting pitik pa. At talagang pangabog ng bonggang-bongga at perfection overload na. Nilagay ko siya sa aking number 2. Nung napanood ko siya kagabi, feeling ko magiging number 4 lang siya. Ganun niya sa isip ko, pero nagbago isip ko. Ang galing, ang linis talaga ng pasarela niya. Super, super, sa lahat, to be honest, sa lahat siya ang may pinaka-swabe at bonggang malinis na pasarela, then si Bulacan. Eto, number 1 sa aking listahan. Alam niyo na kung sino siguro to ng bonggang-bongga. Quezon Province, Atisa Manalo. Deserve niya. Kung walk ang pag-uusapan, push, nandun yung lande, nandun yung technicality, okay, nandun yung alam mo ba, yung mapapatingin ka sa kanya, nandun yung aura na, oh my God, may isang Diyos ang naglalakad sa stage. Ganun yung feeling, ganun siya ganun ka-impactful yung appearance niya, ganun ka-impactful yung dating niya. Wala doon tayo sa ganda ha. Yung dating, yung aura, yung tindig. Perfection. Wala na ako masyadong i-comment kay Atisa kasi mayroon isasagad. Hindi ito yung pinaka-perfect ng trabaho. Kulang pa. Pero merong isasagad. But still, she is my number 1. Atisa Manalo sa Inaul o runway challenge. O kaya fashion show. O diba? Kalimutan ninyo yung sinabi kong runway challenge. Inaul fashion show. Siya talaga ang number 1 sa akin. Kumbaga siya ang nagbigay ng goosebumps sa akin. Yung nagpakilig sa puso kong natutulog. Mga ganung level. That's why may number 1 on my list, Atisa Manalo ng Quezon Province. There you go guys. At naalaman na ninyo ang aking top 15. Mag-comment down below lang kayo sa views and opinion ninyo sa mga nangyayari doon sa Sultan Kudarat. Mag-comment down below din kayo ng inyong violent reaction. Mag-comment down below lang kayo kung ano ang inyong mga hanash at saka mga hinanakit. O, di ba? Comment lang kayo dyan ng bonggang-bongga at pag-usapan natin yan sa comment section. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Paalam!